pulong sa Ginoo, ha? Amen? So I would like to call our song leader para nga magalid ka natong duha ka kanta. But before singing, duko nato itong mga ulog, magaampo ta. Requesting Brother Anthony to lead the congregation in a word of prayer. Amen. Yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Amen. Okay, so why don't we start? I would like to call now our song leader to lead us in two songs, duha ka lawiton. Once again, mayong gabi sa tanan. Malipayon pa ba ang tanan? Madasigon pa ba ang tanan? So let us open our hymnals, page number 136. This world is not my home. Page number 136. This world is not my home. On the first, someone beyond the blue, the angels beckon me. On the second, they're all expecting me. I know it's sickness, and I can't feel at home in this world On the last stanza, ikaduha na itong awiton, mao ang atong padulngan, mao ang atong gipangandoy, when we all get to heaven. Lumalabay lang ta sa kalibutan, but nakatahil firmament nga padulngan, kundili ang langit. Please open our hymnals, page number 206, when we all get to heaven. Page number 206, when we all get to heaven. On the first,
kinahanglan kung padung taglangit dapat puno atong baba ug pagdaig sa Ginoo. So you shout amen, hallelujah, praise the Lord, ha? Para nga ipakita ginato sa kalibutan nga naate paglaom og padulong taglangit. Paki-change imong key, brother, to key of C instead of G para nga taas-taas gamay makanta ng tuktarong when we all get to heaven. Ready on the second now. On the second, sing. While we walk the pilgrim path with clouds with roads with the sun, as when it's not the shadow, not the sun. When we all get to heaven, what a day, what a and shout the victory. On the third stanza, let us then let us then serve everything. Just one king, living glory, nations also. When we all get to on the fourth stanza, Why don't we sing the chorus when we all get to heaven? Room around, shake the hands of everyone. When we all get to heaven, come on, amen. That will be when we all will sing and shout the victory. All get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing, shout the victory. Chorus, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing. Another chorus, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Sing and shout the victory. First stanza, sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing. Last chorus, chorus. When we all louder get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Pwede na makabalik sa inyong lingkuranan. And ako nga ginabi-abi, no, balik ko na ako. I welcome each and every one of you to our camp. This is our first day and first night, and we would like to thank the Lord
for His protection and sustaining grace nga iya tang gidala safe and sound diri sa ato nga campsite. And of course, I would like to thank all the churches, Negros as well as ang Kwaming, Lapu-Lapu sa ilaha nga pagpaluyo ni ining camp nato sa atong mga pastors, no? Pastor Gelson, Pastor Husgafan, Pastor Andy, and apil na pod sa inyuha mga young people sa inyuha nga pagpaluyo, apil lang inyo nga presensya nga naa mo karon nga kagabion diri sa ato nga service. So dili ko maglangan ato nga ihatag ang time una sa special number. I would like to call the ABC Cebu to render their song, then to be followed by the solo sa anak ni Pastor Gelson, si Brother Jivon. Philippians 2:15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights of the world. None be
Hello. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know 'tis true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the gold and frankies of all our golden dreams. I love to tell the story. It did so much for me, and that is just the reason I tell it now to thee. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story. 'Tis pleasant to repeat what seems each time I hear it more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story for those who know it best, seem hungering and thirsting to hear it like the rest. And when in scenes of glory I sing a new song, 'twill be the old story that I have loved so long. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story. 'Twill be my theme in glory to tell the old story of Jesus and His love, of Jesus and His love. Very good, Brother Jivon. So, naanaday sa Louis si Pastor Gelson dito sa iyang simbahan. So, glory to God, no? Nga anak sa pastor, nagpagamit po, pinagi sa pagkanta. Okay, madili ta maglangan, kay daghan patag mga contest, no? And we would like to give ample time to our speaker tonight. So, I would like to call our first speaker session,
Pastor Gelson Ispares, pastoring ang Baptist Church dito sa Binalbagan, Negros Island Region. And hopefully, moadto po mi dito para po silang anniversary. Atong paminawan ang mensahe sa pulong sa Ginoo that He has imparted to the heart of Pastor Gelson. Pastor Gelson, preach the word. So, maayong gabi sa tanan. Katulogon na ba ang tanan? Abi na akong may mo amen. Praise the Lord, no? So, first and foremost, thank God nga nagiging parte ta sa inyo nga youth camp, no? Salamat kay Pastor Dan for inviting me nga magiging isa sa mga speaker. And of course, full support ta pag abot sa buluhaton sa Ginoo. Every time nga may mga activities diri tapos makaanhita, excited ta kay isa pod na kapamaagi sa Ginoo nga ma-refresh, no? Kami nga mga pastor, especially kami dito sa Negros nga wala man kaayog ka fellowship nga mga Baptist Church. So natay mga amigo pero of course dili man pwede nga makipag kuanta. Ingon pa ang Bible na can to walk together except they may agreed. So dili pwede nga pag mali ang doktrina makipag-ugyon ta. Friend lang pero of course pag abot sa doktrina iba, no? So salamat sa Anabaptist Church. What a privilege to be here. Magiging parte sa inyo nga youth camp. Then first time nako naka-attend ng youth camp. So dili ko nagiging party sa delegates pero magiging speaker, no? So first time nako naka-attend and of course privilege sa Ginoo nga maka hatag tag mensahe karon nga gabi pag-abot sa pulong sa Ginoo. So may I request everybody to stand. Turn your Bible with me in the book of Ecclesiastes, chapter 12. So ato ni basahon. Ako una magbasa katulo nato balikon gibagamit man ni kaganiya, pero ato lang balikon at least man lang, no? Pag uli nato ma-memorize na nato ni. So ako mag-una, kamo duha, then ikatulo ato dunganan tanan. Are you ready? So, according to the Bible, in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1, it says, "Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." On your part. All together now. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Let's go to the Lord in prayer. Loving Father in heaven, thank you so much once again, Ginoo, sa imong grasya nga gihatag kanamo, Ginoo. Especially nga nag-exist kami diri sa kalibutan, og dili lang ingana, Ginoo, kundi nagsakripisyo ka, Ginoo, dito sa cross para hatagan kami ng kaluwasan. Salamat, Ginoo, sa imong gugma nga wala nga dili masukod, Ginoo. Nga instead kami ang panamastamasan, kami ang ilansang sa cross tungod sa among mga kasalanan, imo kinigikuha, Ginoo, para, Ginoo, hatagan kami ng kinabuhi nga walay katapusan. I-bless, Ginoo, ang mga young people, ang mga bisita, Ginoo, og i-bless ang imo mensahe as we listen to thy word. Pakigsulti kanamo, Ginoo, nga dili lang kami magiging neutral, Ginoo, in these last days, pero makialam kami sa spiritualidad, kay kami man, Ginoo, ang imo giatasan magiging ambasador ni ining ibabaw sa kalibutan to preach the gospel para isangyaw, Ginoo, ang maayong balita nga naay usa lamang kadalan, Ginoo, padulong sa langit, walang iba, Ginoo, kundili pinaagi kay Kristo. Bless your word and bless thy humble servants. Let the power of the Holy Spirit, O God, will lead us as we listen to the preaching of thy word. In Jesus' name, amen. So praise the Lord, no? So maunang giistorya nga niingon pa diri nga, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not. No, nganong youth man giistorya na ni Sir Vincent kaganina nga naata sa ginitawag prime, no? Naata sa pinaka-peak sa ato ang kusog. O nagingon nga sa atong pagkabatanon, ato hinumduman ang ginatawag Creator ong magbubuhat sa dili pa moabot ang panahon nga wala nay lami
ang ato nga kinabuhi. No? Bago ko maadto sa mensahe, mamaligyo sa ako, magnegosyo ko karon. Asa na to? So na ako'y 100 pesos diri, ako ni baligya ng 20. 20 lang. 20 ako ibaligya. 10 seconds sa line mo, expire na ni dayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay na, may nakauna. So, 100 lang. Baligya na ako, 20. So, thank you na ay mga nag-exercise talaga, naningkamot, no? So, na ay mga tao nga naitulo kayang people, ibabaw diri sa kalibutan, even in this place, no? Na ay ang people nga, those who make things happen, so mauna ni sila, then naapoy mga tao, mga young people nga, naglantaw lang. Watching what happening, no? Og naapoy naay klase nga mga young people nga nagatanaw la unsa bay nangahitabo. Diba? Kaya nga mga kaigsunan, ako ingon mga young people nga dili ta pwede nga naa lang sa ginatawag nga neutral ground when it comes to spirituality. No, mao nang ingon sa Bible mga kaigsunan, dapat makialam ta. Dapat minsan mintras nga batan-on pa may kusog pa ta. Dapat mga lagad ato hinumduman ang Ginoo sa ato kinabuhi. Nga kung balikan nato ang 11, chapter 11, no, kalimti nato ninyong gibaligya nako. Dirita sa pulong sa Ginoo. Ingon pa sa verse 9, chapter 11, rejoice, O young man, in the youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in thy sight, and in thy eyes. Tama ba? Tama. Sorry. And walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment. In verse 10, therefore remove sorrow from thy heart, and put away evil from the flesh, for childhood and youth are vanity. Dapat magkalipay daw kuno kita nga mga batanon, or kamo nga mga batanon, mintras may kusog pa. Himuang ang imo nga kasing-kasing magakalipay. Magakalipay sa adlaw sa imo nga prime. Kung ginatawag, naapa ka sa panahon nga kusgan pa ka. Walk in thy ways, or in the ways of thine heart, and in the ways of thine heart. Meaning mga kaigsuonan niyang people, na ang duwa ka bersikulo, no? Verse 9 and 10, these two verses, this verse, two pieces of advice, na ay ginatawag mga advices, mga kaigsunan, ug naapod siya hatakanay, or tension with each other. Ingon pa, enjoy life, or we should enjoy life. Dapat magakalipay ta sa ato kinabuhi, mintras may kusog pa. But thou know, magbantay, tanaw nato. Ingon Padre, naapoy ginatawag, mag-enjoy ka sa imo kinabuhi, pero kahadloki ang Ginoo. Kay nga naman, ingon pa ang Bible, nga moabot ang panahon, nga ang tanan nga mga butang, dalon sa Ginoo didto sa paghukom. The danger is that some will try to enjoy life by doing things that is offensive to God. Na ay mga panahon nga sa ato pagkabatanon, or sa inyo pagkabatanon, ato gina-enjoy ang ato kinabuhi, pero wala ta kabalo nga it is offensive to God. Minsan mapasakitan nato ang Ginoo. Minsan dili nato masunod ang iya pulong, kay ngano man at enjoy life mao man ang pamaagi sa kalibutan. Life is short. Ato dapat ilipay ni. Pero sometimes nalimta nato nga dapat magakalipay kita upod or uban sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao na mga kaigsuonan, mga young people, pag-abot sa chapter 12 niingon pa, remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Dapat di ay ato na hinumduman, ato alagaran, ang ato Diyos nga nagbuhat ka nato, mintras may kusog pata, kay moabot ang panahon nga wala natay
kusog nga ipagpangalagad sa Ginoo. While the sun, nor the light, nor the moon, nor the stars be darkened, nor the clouds return after the rain. May numduman ako mga kaigsunan nga daghan kayong mga preachers na gamit ni ani nga mga verses, no? Nga giingon pa gi-illustrates, and I do believe nga tama pod ang ila nga pagwali. Ingon Padre, in the days of when the keepers of the house shall tremble, ginabutangan nila the anatomy of the human body, or ang kinabuhi sa tao kanang anang gi-describe diri ang kinabuhi, ang mga body parts nga moabot ang panahon nga dili na tamalipay. Ingon Padre, when the keepers of the house shall tremble. Unsa ning keepers of the house na mention na diri kung nakainomdo mo, i-mention na diri sa isa ka preacher. The keepers of the house will tremble kung magkurog-kurog na daw kuno ato mga kamot. And the strong man shall bow themselves, maoning mga tiil. Nga pag maluya na ang tiil, dili ka na mulakaw og layo. Inviton ka mangadto ta dito, dili na. Ingon Padre, and the grinders cease because they are few. Ang mga tango, pag abot na pag edad ka, wala kanay ginatawag mga tango, dili ka naka-enjoy ng linaga nga baka. Diba? Mo nang gina-mention. When the grinders shall cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened. Tungod kay ang mga batanon karon kusog na kay sa cellphone, naaman ako anak, mao man gyud na. Dili na ko mulayo, naaman ako anak diri, usahay maistoryahan nga, nak, pag hinay-hinay sa imo nga cellphone, kay sige nagaluwa-luwa ang imo nga mga mata. Maabot ang panahon nga maski ang imo ginikanan, imo pamilya, imo mga igsuon, paryente nimo, dili na nimo ma-appreciate ang ila kagwapa o kagwapo, ang mga kauban sa church, kay ngano man, nahina na ang pangtanaw nimo. Ingon pang Bible, and those that look out of the window be darkened, and the door shall be shut up in the streets, when the sounds of grinding is low. No, wala na mo pag matigulang ka na, siradan ka na lang sa imo kwarto, kag dili ka na makabati. Ingon Padre, and the sounds of the grinding is low. Mabungol na ang tao. And when the sounds of the grinding is low, and shall rise up at the voice of the bird, and the daughters of music shall be brought low. Meaning mga kaigsunan, nothing entertains. Wala na may mo entertain sa imo, pag gulang na ka, agyan ka na lang sa imo mga apo. Kung walay kinahanglan, dili gyud na mutagad sa imo lo na kay tinapay diya. Tubag pod, maing buntag apo. Lo maing buntag, wala ra ba koy tinapay anak? Bungol naman mga kaigsunan. Mga young people. And when they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden. Pag maski ginagmay nga trabaho, gulang na ka, dili na, kapoy na. Kapoy na ipang alsa og balde. And the desire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners about the streets. Moabot ang kamatayon, maski kusgan ka, pero time will come nga mawala na ang ginatawag prime sa imo kinabuhi, wala ka na'y kusog, ug maabot si Mr. Kamatayon, ihatod ka na sa imong huling hantungan. Ang subo, mga kaigsuonan, mga young people, kung wala pa nimo na alagaran ang Ginoo. Aningon pang Bible, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? That is why we must remember our Creator. Hinumduman nato ang ato magbubuhat mintras may kusog pata, i-offer ang Ginoo. Kung naa kay time nga magpulaw sa cellphone, magpulaw ka basa sa Bible. Kung naa man kay time nga magpulaw sa ginatawag mga gadgets, magpulaw ka, magampo sa Ginoo. So the message for today or for tonight sa mga young people, a must to remember our Creator. Or mga kinahanglan, daghan kinahanglan, pero hatagan ko kamo ng 5. Nga niingon pa ang Acts chapter 12. Chapter 4. 5 lang ka punto, dili ko magdugay kay daghan pa man activity, and of course, siguro taas-taas man ang oras nga gihatag sa kuha. Pero simple lang ang mensahe sa Ginoo. As long nga magiging sensitive lang ta sa balaan nga espiritu, maminaw ta sa mensahe, then simple lang mga kaigsuonan, mga young people, and God will talk to you tonight. Ingon pa sa Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Now, mauna ang importante. Kaya nga, pag abot diri sa mga young people, kaganina,
gipangutana sila kinsa pa ang wala nakadawat sa Ginoo, gilid muna. Kay mga kaigsuonan, higala, mga young people, a must to remember our Creator. Number one, we must yearn to the Savior. Dapat ato isalig ang ato kinabuhi sa Ginoo. Nga niingon pang Bible, mga kaigsuonan, sa Hebrews 5:9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation. Maulang na, mga kaigsuonan, young people, importante, kung dili ka pa sigurado sa imo nga kaluwasan, unaha ang kaluwasan. Kay kung wala kay kaluwasan, maunay pinakasakit. Maingon sila nga pag dili ka kahuman, ikaw ang pinakamakaluluoy. Kung wala kay propesyon, ikaw pa na pinakamakaluluoy. Pero istoryahan ta kayang people, karon nga gabi, kung wala kay kaluwasan, ikaw ang pinakalaot sa tanan. Muna importante, you must yearn to the Savior. Kay mauna mga kaigsuonan, ingon pa may mga quotes nga ningon, salvation is free gift, but an empty hand must receive it, and not which still tightly grasps the world. Meaning ang kaluwasan, libre na. Libre ang kaluwasan. It is a free gift from the Lord. Pinaagi kay Kristo. Pero ang makadawat lang ni ani kuno katong ginatawag mga empty-handed, nga willing mo dawat ni ani. Pero kung ang imo kamot puno pa, ingon pa, and not which still tightly grasps the world. No? Kay kun ang imo kasing-kasing, do you remember sa ginatawag ka, nakainomdom ba mo katong young rich ruler? Kaningon siya nga, Lord, what must I do to inherit eternal life? Unsa ang himuon ko para magkakaroon ng kinabuhi nga walay katapusan? Sabi ni Jesus, you must obey the law. Follow the law. Sabi ng nagpasigarbo pa siya, sinunod ko na tanan, wala na may nakulang. Hambal ni Jesus, you lack one thing. Sell which thou hast, and give it to the poor. Come and follow me. Pero ang story, mga kaigsuonan, na usob. Nitalikod nga masulubon, ang batanon nga dato. Kay nga naman, ang iya kasing-kasing naalamang sa mga butang ibabaw ning kalibutan. That is why, mga kaigsuonan, dili gyud ka mo ginansya maski unsaon pa. Huruton mo man ang profesyon sa kalibutan, huruton mo man ang bahandi sa kalibutan. Kung wala kang kaluwasan, useless og sayang ang tanan. That is why, mga young people, huna-huna permanente nga ang kinabuhi mubo lang ibabaw sa kalibutan. Pag ma-miss nimo ang kaluwasan, sayang ang tanan. Amen. You cannot serve two master, ika nga. Dawat ka sa Ginoo dahil magpabilin ka sa kalibutan, dili. Amen? Dili pwede nga mamangka sa dalawang ilog. You cannot serve two master. It's either you hate the one and refrain from others. You cannot serve God and mammon. What happened after we trusted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior? Anong mahitabo? Napakanindot. Napakanami kung sa Ilonggo pa. Diba? Pag nakadawat ka kay Kristo, ingon pa ang Bible sa John chapter 1 verse 12. Unsa ingon? But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. Magiging anak ka sa Ginoo. What a privilege, mga kaigsuonan, nga wala ka naghago sa cross, wala ka nagsakripisyo, just accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, and then magiging anak ka na sa Ginoo. Napakasayon ra. Ang problema, mga kaigsuonan, higala, mga young people, sakit or budlay dawaton ang Ginoo pag ang ato kamot puno sa mga butang sa kalibutan. Amen? So mao lang na. Dili lang magiging anak ka sa Ginoo, but we are saved from the penalty of sin, which is hell and lake of fire. Mao na. Nakaikyas ta dira. Mao na nga, mga young people, ang ato kinabuhi ato isalig, ihatag nato sa Ginoo, kay nganuman naalang tay isa ka kinabuhi og isa lang ka tsansa padulong sa langit, walang iba kundili ang pagdawat kay Kristo. Number 2, a must to remember our Creator. Not only we must yearn to the Savior, but number 2, we must obey the Scripture. Sundon yun ang pulong, human maluwas. Amen? Sundon ang pulong sa Ginoo, human na luwas. Kay nga naman, mga kaigsuonan, of course, we cannot question, dili nato pwede nga dudahan ang kaluwasan once nga tinud-anay ang pagdawat sa tao, sa kay Jesus Christ, pero mga kaigsuonan, dili ka magiging panalangin sa uban nga tao.
No? To obey is better than sacrifice. Ika nga, di ba? Kaya nga naman, pag anak ka sa Ginoo, tapos nagdawat ka kay Jesus, nagkinabuhi ka kalibutanhon, dili ka makakaroon ng ginatawag tinud-anay nga kalipay. Kaya nga naman mga kaigsunan, dili ka na. Duwagod ang dili nimo okay lang og dili ka Kristohanon. Kay naapay panalangin gikan sa yawa. Kita katong isa ka preacher man daw to or pastor nga nakita na ko sa social media ba nga niingon nga not all blessing is come from the Lord. Diba kabati mo ana? Dili ko no tanan panalangin gikan sa Ginoo. Naapoy gikan sa from the devil. Diba? So kung Kristohanon ka, niya mo layaw kas kalibutan, hampang-hampangan lang kinabuhi nimo sa yawa. Then dili po ka mapanalanginan sa Ginoo. Kaya nga naman nagkakaroon ka man ng lost communication. Look at what happened to the prodigal son. Gikuha niya lang ang iya nga parte until such time pagkahuman nakuha ang parte, naglakaw sa kalibutan. Naaba siya'y tinud-anay nga kalipay. Maski pagkaon, igsuon yang people, galisod siyang pagkaon. Mauna nga sundo na to ang pulong. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo, mauni ang ato kumpas. Diba? Mauning kumpas na to. While nagatravel kita dito sa langit, ingon pagkaganian ang kanta, this world is not our home. We are just a pilgrim passing through this world. Diba? Mauna mga kaigsuonan. Ingon pa diri, the Bible is our compass, our lights, our map of our daily lives. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ingon pa ang Psalms 119. Psalms 119, halos kamo or kita tanan, nakamemorize ni ani. Ako lang basahon para dili ta magkasipyat. Psalms 119, verse 105. The Bible says that thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mauning suga o kahayag sa ato mga lakang mga kaigsunan. Kung kangit-ngit ang imo agyan, pag naa kay pulong sa Ginoo mahayag. Pero pag wala ka pay pulong sa Ginoo, dulom pa ang agyan mo, then may tabo nga magkabangga-bangga ka. Ang Bible mga kaigsunan, ang pulong mauning gahatag sa ato ng kalipay nga tinud-anay. Ang kalipay sa kalibutan, agi lang na. Tanawa, look at Jeremiah chapter 15. Jeremiah chapter 15 verse 16, it says, thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me, the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by name, or by thy name, O Lord God of hosts. So ingon padri, ang imo pulong akong nakita, o gikaon ko ni. And thy word was in mine heart, or and thy word was unto me a joy, or the joy and rejoicing of mine heart. So kung naay pulong sa Ginoo, naay kalipay nga tinud-anay. Diba? When Jesus was tempted, anong gigamit niya? Word of God. Amen. Wala siya nangitag pamaagi. Ug unsa pa, ginamitan niya lang ng pulong sa Ginoo. Kung naa kay mga temptation moabot sa imo nga kinabuhi, may mga testing and trials, may mga struggle sa imong kinabuhi, just open your Bible, or kung nakamemorize ka ng bersikulo mga kaigsuonan, yang people, itanawa. Kaya ano man maunay ang tinud-anay nga kalipay. Nasubo ko tungod kay last mga 3 weeks ago, last week sang April, na yang people dito, actually, di ko manggod sila talagang ma-fellowship. It's because membro man sila sa isa kasimbahan. Pero wala na sila kasimba. Every time nga mulabay ko sa ilabalay, gina-encourage ko siya, Dong, kumusta dong? Okay lang, pastor. Ayaw gyud og ayaw gyud buhi sa pag-orbiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Paningkamot kay ga-struggle imo ginikanan, nag-abroad para matustusan mo sa inyo pag-eskwela. And that time nakabati pa ang iya nga mama kay ga video call man sila. So pagkahuman adto ni pauli ko sa balay last mga after mga first week sa May. Pagkalunis lang,
Saturday night, may nag-istoryahan ay pagka-Lunes, pag-abot na mo sa balay, nanawag ang ugangan ko sa kay misis, tapos naghambal, si Budong naghikog. Just imagine. Iya pag-groceryhan ang iya duwa ka igsuon, upod sa grocery, didto apil ang pisi nga iya gigamit sa paghikog. Noon, iya na, that's the way he chose sa iya nga kinabuhi. Subo lang. Kay nga naman mga kaigsuonan, tungod sa problema, layo sa pagpangalagad sa Ginoo, kay wala na'y simba-simba, wala pa siguro pulong sa Ginoo, gikalas ang kinabuhi. Nga naman, hopeless ang tao pag walay pulong sa Ginoo. Mao na mga kaigsuonan. Not only it gives victory over sin, mao ni ato kalipay, but increase or it increase our faith. Diba? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So, mga 2 years lang, dira sa mo lugar, 4 na katao ang naghikog nga naghigot og pisi. Tungod kay wala pulong sa Ginoo. Amen? So, number 3, not only we must obey the scripture, but we must unfollow secular standard. Meaning mga kaigsunan, ato isikway ang mga pamaagi nga dili maayo sa kalibutan. We must unfollow the secular standard. Unsay buot pasabot yani. Kung moingon ang kalibutan nga pag dili ka kabalo mo inom, wala kay tinud-anay nga kalipay. Pag dili ka kabalo mo sigarilyo, wala kang tinud-anay nga kalipay. That's secular standard. Pag dili ka kabalo mo barkada, di ka ka-enjoy sa bar or unsa pa nadra, dili tinud-anay ang kalipay mo. No. Mo na standard sa kalibutan karon. Diba? Pag wala ka, no, sorry. I apologize, pero mao nang realidad. Nga kung wala kang arito sa ilong, parang dili ka tanggap sa imong mga barkada. Diba? Pag wala kang mga tatos, mao lang na karon. Kalingawan na lang. Kalingawan ang kinabuhi, it is because kay ngano man. Mao nang standard sa kalibutan. Diba? O kagay na mention ni Brother Vincent nga mag-partner-partner. Okay lang ni. Ako ni siya Diyos nga partner, magiging girlfriend, boyfriend ko, kay dalon ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang problema kung ikaw ang madala. Diba? Secular standard or pamaagi diri ibabaw sa kalibutan. Okay man na. Walang problema mga kaigsuonan young people. Diba? Okay man na, magkakaroon ka ng maayo nga kurso, daghan kag barkada, pero mas okay gyud kung naa ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya nga naman biyaan nato na. There were times mga kaigsuonan, estudyante anak sa kauban ni Mrs. natulog na, giadto sa barkada, alas 9 sa gabi. Tungod lagi kay barkada. Pagka nigawas kay supak man sa nanay ug tatay, musukol man. Imagine, senior high school. Musukol sa ginikanan. Gisugtan sa ginikanan nga mulakaw. Nabangga ang motor. Nakumatos. Namatay. Gireview ang CCTV. Nung nabangga, gakisi-kisi dira, gatan-aw ra ang barkada. Ang barkada, dili gyud makatabang sa panahon sa problema. Pero pag naa ka sa pagpangalagad sa Ginoo, God will guide us, mga kaigsunan. Kaya nga, kailangan nato, we must unfollow secular standard. Gusto mo makabalo, unsay kabubuton sa Ginoo? Simple lang. Kung gusto mo makabalo sa kabubuton sa Ginoo, turn your Bible with me in the book of Romans chapter 12. Dili man ni komplikado ning Bible, basahon mo lang ni, kay pulong ni sa Ginoo. Mabalaan mo lang ang answer sa imo nga mga pangutana. Diba, sabi ko na first time ko nag-attend ng Young People Fellowship or Youth Camp, pero naghatag ko ng mensahe. Simple lang ipaambit ko sa inyo. Ingon pang Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable, what? Perfect will of God. Tulo ka butang.
kung gusto nimo mabalaan ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, number 1, present your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Number 2, be not conformed to this world. Dili ka makipagkumporme babaw ning kalibutan. Sige, try lang na. May numduman ko kanang gina-appeal sa lecture ba sa battle against drugs. Nga ang iya barkada, mga kaigsunan. Ingon siya, sige, one time lang mag-inject ka ng liquid marijuana. Ang gwapo man to nga tao. Nagguba ang iya kinabuhi kay nung nakatry na siya, nagsigi-sige na lang kay na-addict naman siya. O naaman ng mga mendere, nag-attend sa Bible battle against drugs. May mga lecture. 'Di ba nagguba, na-deform ang iya kinabuhi. Hinumdumi mga kaigsuonan nga even one of his friend wala god may nagpaduol dito. 'Di ba? Present your bodies a living sacrifice, don't conform. Ingon pa ang Bible, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Usba ng mindset nato. Mindset ba? Diba? Adirita kay daghan barkada at the end of the day makatabang ni. Mao man na karon, grupo-grupo ba? Makatabang ni kining ato organization, kining ato fraternity, pag-abot sa ulay ng mga adlaw makahatag ni sa ato nga trabaho. Na okay man na, makahatag man na trabaho, pero mas nindot ang muhatag trabaho sa imo kanang kabubuton sa Ginoo. Diba? Kanang kabubuton sa Ginoo. Ako, nangalagad ko sa Ginoo, I don't expect nga magiging ingani, nga magiging pastor ko. So, first time nga nag-attend ko or naghimo ko ng Bible study dito sa Occidental, layo man na, mga almost 140, 129, or 130 plus ang kilometers kalayoon. So, galisod pag yun mi. Anak ko, Lord, imo ba ni kabubuton yun? So, that time nga nag-start ko Bible study dito, may iilan, kana sila ni Dodong, kana sila ni Joshua, Brother Joshua, nga Villa Flores. Gamay pa na kayo. Gamay pa na sila ni Dodong. Oh. So yung Lord, ug imo gud ni kabubuton, magpadayon mi. Magpadayon ning buluhaton. Diba, wala ka dayon ko nagpa-send out bilang pastor or magiging missionary. Ano man, usahay makauna-una ka, Lord, mabuhi ba ko? Manarbaho ko kay, siyempre na ako'y mga anak nga dapat buhion. Until such time, mga kaigsunan, nga naibaw-an ako, nga maog yun ning kabubuton sa Ginoo. Nga even magkalisod mig, galisod mig pamiliti sa bus, maglisod mig palit o gasolina, ako lang isa ang magbiyahe, sila ni Mrs. Kadili, wala lagi. Pero tungod kay sa grasya sa Ginoo, kay sa kabubuton sa Ginoo, gisunod man ang iya nga pulong, then napakasimple sa kinabuhi. Diba? Napakasimple. Smooth sailing lang. Wala mi gasilig og tao, wala mi. Of course, I'm blessed enough nga naatay mga fellow Christians, mga missionary, mga comrades nako, sending church, nga talagang prayerfully nagapaluyo sa amo nga mga buluhaton. That is why moingon ko, kung wala siguro ning mga Kristohanon nagaampo, what a privilege nga may mga tao, mga Kristohanon uban sa church nga magampo para sa ato nga success. Diba? Dili man siguro maranya ang kinabuhi, po at least man lang nagapalangalagad sa Ginoo. Ganiingon pa ang Bible sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. No, klaro ka ang Bible. Ingon pa ang Bible, love not the world, ayaw higugma ang kalibutan, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Verse number 17, anong sabi? And the word passeth away, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Diba? Okay man gud na, nindot kay nang naatay mga butang diskalibutan oy. Pero kung ang butang man lang ang hinungdan nga mahinder ang ato pagpangalagad sa Ginoo, lisod mga kaigsuonan, mga young people. Put God first, ika nga. Number 4, we must unfollow secular standard, and number 4, we must think, huna-hunaon, what is spiritual. Importante na. Diba? Ingon pa ang 1 Timothy chapter 4 verse 12.
1 Timothy. 1 Timothy chapter 4 verse 12. According to the Bible, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. So naa diri mga kaigsunan in spirit. Dapat, ingon padre ang Bible, in spirit. Dapat huna-una to permanente ang spiritualidad. Makahimaya ba ni sa Ginoo? Maka-offend ba ni sa ako mga fellow Christian, sa mga young people, o sa ako mga higala? Kung ma-offend man lang ang tao tungod sa pulong sa Ginoo, so be it. Pero kung maka-offend man lang tungod kay nakinabuhi kita sa kinabuhi nga karnalidad, dili sa spiritualidad mga kaigsunan, then dili maayo ang ato nga kinabuhi. We must think what is spiritual. Mind the things of God. Una-unaon permi ang mga butang para sa Ginoo. Naningon pagani ang Bible kay ang mga butang nga dili makita eternal og ang mga butang nga makita is temporal lamang mga kaigsunan. Kinitanan ang ato kinabuhi diri is temporary. That is why unahon nato ang kinabuhi nga spiritualidad. Mga young people, dapat magkinabuhi kauban ang Dios. Then number 5, diri na, hapit na once pastor. You must be a humble soldiers. Munay ginaingon mga kaigsunan, magpaubos, humility, kinahanglan na sa mga Kristohanon. Unsa ingon sa 1 Peter 5? 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6. Ingon siya, likewise ye younger, submit yourself unto the elder. Ye all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Mauna, maski unsaon pa nato, naa kayong maingon ka nga magaling nga mga tao, makaingon ka grabe ka dasig sa pagpangalagad sa Ginoo, pero sometimes dili mo makita kay nganuman grabe ka garbuso. Grabe ka garbuso. Mao na mga kaigsunan nga dili gyud maayo sa magiging garbuso kay nganuman ingon pa ang Bible, pride goeth before destruction. Tama ba? Ayon. Magauna ang garbo bago ang ginatawag destruction. James chapter 4 verse 6. James chapter 4 verse 6, according to the Bible, but he giveth more, kagana he giveth grace, but he giveth more grace. Sana ni? Wherefore he saith, God resisteth the proud and giveth grace unto the humble. So mauna mga kaigsunan, young people, kinahanglan gyud ang ginatawag humility, humbleness sa ato nga kinabuhi. Kung unsa mang ma-achieves nimo, all the glory must be to the Lord. Kung unsa ang tayo mo sa imong kinabuhi karon, kung naa kay mga achievements, then all the glory must be to the Lord. Dili pwede nga magiging garbuso ta, because time will come nga kwaon na sa Ginoo or kwaon na ta sa Ginoo, then ato na hatagan ng ginatawag husay atubangan sa Ginoo. For God will bring it into judgment in the last days. Proverbs 15:33, according to the Bible, the fear of the Lord is is the instruction of wisdom, and before honor is humility. Kaganiya, before destruction is pride, karon before honor is humility. Kung gusto ka nga hatagan kag honor sa Ginoo, magiging productive ka, magiging successful ka sa imo kinabuhi, mga lagad nga naay pagpaubos at tubangan sa Ginoo. For God resisteth the proud and giveth grace unto the humble. Chapter 18 verse 12. Chapter 18 verse 12 in the book of Proverbs. Sabi pa, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Gibalik-balik. Ingon pang Bible, Matthew 5:16. Matthew 5:16. Anong sabi? Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. Be an example, and be humble. Kaya nga naman mga kaigsunan, we cannot lead others to the right path
if we are blind, mga kaigsunan. Kung kita buta sa kamatuoran, wala tang alamag sa pulong sa Ginoo, garbuso pa ta, nya mag-claim nga Kristohanon, kung dili ta magsunod sa pulong sa Ginoo, then parang bulag lang ta sa kamatuoran. How can we lead others to God if we are in darkness and we are proud, mga kaigsunan? Mauna nga dapat magpaubos, especially kamo mga young people. Tudloi by the grace of God. Lord, tudloi ko nga magiging humble sa ako. Nga Kristohanon nga kinabuhi. Humble. Ang kami mga kaigsunan, kami bisag mga pastor na, ga-pray lang yun mi. Ako personally, naga-pray lang yun ko sa Ginoo. Lord, imo arag yun kong humble nga tao. Nagkabalo manggod ko personally nga naapog ko'y pride. Pero mao lang na ako ginahangyo sa Ginoo. Lord, tudloi ko magiging mapainobsanon while nagapangalagad ko sa imo. Oh? So mao na mga kaigsunan, ang mensahe karon balikon ko, a must to remember our Creator. Number 1, you must yearn to the Savior. You must obey the Scripture. You must unfollow secular standard. We must think, or you must think what is spiritual, and you must be a humble soldier. Mao nang challenge karon mga gagabion sa inyong nga kinabuhi, kung unsa may matarong atubangan sa Ginoo, do it. Ayaw na ipagpaliban. Dapat makialam ta mga kaigsunan. Kay mao nang importante ang pulong sa Ginoo, og importante nga while may puwersa pa ta, may kusog pa ta, may naa pa ta sa ato ginatawag prime, ato pangalagaran ang Ginoo. Let's bow down our head and let's go to the Lord in prayer. Loving Fathers, thank you so much for your word. Thank you for reminding us nga dapat mintras may kusog pa kami, naapay chance, naapay panahon, mga lagad kami tinud-anay kanimo. Kay kanuman, magiging sayang lang Lord ang amo kinabuhi pag dili namo kini i-offer kanimo. Lord, salamat sa tanan. All the glory must be to you. In Jesus' name, Amen. Thank you, Pastor Jason, sa challenge no nga kinahanglanon sa tuang nga mga kinabuhi. So I hope nga naka-take notes mo and at the same time dili lang notes kundi atong ipatuhop sa atong kasing-kasing ang mensahe. And kung ato ning sundo na sayod ta nga naay kadaugan ang gihatag ng Ginoo sa tua. So this time I would like to ask our kinahanglan ako duha ka volunteers sa Red nga mag-usher and collect tag offering. As already mentioned, every night we'll be taking up offering and ato nga iapod sa ato mga dito mo sa likod sugod sa ato mga speakers ang ato nga matigom. Let's bow our heads and let's go to the Lord na word of prayer. Hangyo na to si Brother Errol, ikaw pala yung mag-aampo sa offering. Amen. Amen. May the Lord God bless you as you give. Pwede na nga magsugod o collect ng ito ang mga ushers na to. So we will have, unahon na to ang musical, no? Una ta sa musical, we will have the solo, junior and senior, then to be followed by duet. And ang balaod nato sa duet, gitara, no, sa magduet